Makikita natin ang isang karwaheng papalapit sa estate, walang iba kundi si Sanong ito, napabuntong hininga siya. Talagang nakakapanlumo ang maglakbay sa gabi, napansin niya ang isang ulat mula kay Muong, ang budget na hangsam, at nakita niyang nakatupi ang sulok nito, na nangangahulugang ito'y mahalaga. Binasa niya ito, nag-spar si Yu Chang laban sa Bastardo, at nagawa pa ni Woon Wee na manalo, nakipaglaban din siya kay GY Eugene, at nauwi ito sa tabla. Lahat ng ito ay naganap sa harap ni Hosen, nagtataka siya kung paano nangyari ang lahat ng ito. Pero bago pa siya malubog sa pag-iisip, sumigaw si Chin ng kanyang pangalan, nasaan ka ba ng buong magdamag? Nagpanik si Sanong at mabilis na binago ang usapan. Anong ginagawa mo dito ng ganito kaaga? Sinabi niya na mayroon lamang siyang mahalagang bagay na inaasikaso sa labas. Nagtaka si GY Eugene kung bakit hindi niya may bahagi ang ginagawa niya. Pero ipinaalam na lamang na isang Jungshay ang pumasok sa Nine Dragons branch family at inatake si Woon Wee kagabi. Nagkukunwaring walang alam si Sanong, paanong nangyari ang ganito? Dagdag pa niya, ang nakita ko kahapon marahil ang tumapos sa Bastardo, nakakalungkot, pero mabuti at wala na siya. Subalit sinabi ni GY Eugene na siya mismo ang lumaban dito. Nalubos na ikinagulat ni Sanong, tinanong niya kung bakit pa ito nilabanan at kung nasaktan siya. Sagot ni GY Eugene, ayos lang ako. Ang nanghimasok ay tila nagatubili rin harapin ako. Nagsimulang makaramdam ng tensyon si Sanong at naisip, paano nila nagagawang magdulot ng ganitong gulo. Dagdag niya, ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Pero hindi ito para sa sariling kapakanan. Sinabi niya na ang bastardo ay wala nang maidudulot kundi sa gabal sa kanilang buhay. Tinanong ni Eugene kung galit na galit ba siya kay Woon Wee, hanggang sa puntong magpapadala siya ng Jungshay laban dito. Gayong ang sariling anak niya ay nagsasanay sa Kwangchang sect. Nagsimula ng matakot si Sanong, ngunit tinalikuran siya ni Eugene, sinabing kung wala siyang balak tumigil sa maling landas na tinatahak, siya mismo, ang kanyang anak, ang magtatama nito. Tumindi ang emosyon ni Sanong habang nanginginig ang kanyang boses. Tinawag niya si Eugene, ngunit nagkaroon siya ng mental breakdown, umiyak at sumisigaw. Hindi mo ba naiintindihan na para sa iyo lahat ng ito? Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, humagulgul, at nagsabing kasalanan ng bastardo. Dapat matagal ko na siyang dinurog. Dagdag pa niya, babalik na ako agad sa templo. Ito lang ang tanging paraan para sa kapakanan ni Eugene. Samantala, bumalik tayo sa mga lalaki sa bayan. Sinabi ni Gon kay Woon Wee, talagang may lakas ka ng loob. Sigurado ka bang kailangan mong lumabas ngayon kahit inatake ka kagabi? Tumugon si Woon Wee, kung magrereklamo ka pa, bumalik ka na lang sa estate. Sinabi ni Gon na hindi siya maaaring bumalik dahil utos ng family head na samahan siya. Tigilan mo ang pagrereklamo, sabi ni Woon Wee, at nagtuloy sila patungo sa kanilang destinasyon, ang Webon Forge. Sinabi ni Woon Wee na tiyak napakalaki ng tiwala ng may-ari sa kanyang sarili para pangalanan ang forge sa pangalan ng Diyos ng mga kasanayan at pagkamalikhaing sining, ang unang Sacred Master Craftsman. Pumasok sina Woon Wee at Gon, at nagtanong kung naroon ang Master. Isa sa mga manggagawa ang nakilala si Gon at sinabing nasa likod ang Master. Paglabas ng Master, tinanong niya, ano ang kailangan ng mga ligaw na bisita tulad ninyo? Dumating ang kabayo, at masaya si Gon na makita ito. Ipinakilala niya si Woon Wee sa may-ari ng pandayan na si Tang Chokyong. Sinabi ni Woon Wee na isang karangalan ang makilala siya at sinimulang ipakilala ang sarili. Ngunit tinanong siya ni Choky, ikaw ba ang matigas ulong ikalawang anak? Nabigla si Woon Wee ngunit sumagot, oo, at nabalitaan niya na kilala nito si Hosen mula pa noong panahon ng Wild Wind Squad. Gayunpaman, sinabi niya na ang tawagin siyang blockhead ay medyo matapang na pahayag. Sinabi ni Chokyong kay Gon na tiyak na hindi siya nagpunta roon para lang ipakilala si Woon Wee. Tumawa si Gon at sinabing totoo, may ipapagawa si Woon Wee. Napansin ni Chokyong ang metal na braso nito at sinabing tiyak na hindi nasiyahan si Woon Wee sa mga kagamitan ng Nine Dragons branch family kaya nagpunta siya roon. Dagdag niya, gagawin niya ito kung iiwan lamang ni Woon Wee ang plano at bumalik na lang sa bahay. Sinabi ni Woon Wee na mukhang maraming ang komisyon si Chokyong, na hindi na siya nagulat dahil maraming miyembro ng Tang Clan ang nagpapasuri ng kanilang mga armas bilang paghahanda sa pagbisita ng Dark Sovereign. Dagdag pa niya na kung wala si Gon, baka hindi man lang siya pinapasok.
Sinabi rin ni Woonwee na medyo komplikado ang blueprint niya, kaya baka kailangan ng presensya niya para ipaliwanag ito. Tumugon si Chuck Yong, sa tingin mo ba ito ang unang beses kong gumawa para sa mga miyembro ng clan? Bata ka pa. Aniya, kahit gaano pa kabold ang disenyo, kaya niyang gawin ito ng perpekto, lalo na kung para sa isang assassination weapon. Sinabi ni Woonwee na hindi naman siya nagpapagawa ng assassination weapon kundi isang espada lamang. Tinanong siya ni Chucky kung magiging tulad ba siya ng kapatid niyang TOS Top of the Sacred. Ngunit biglang sumigaw si Gon, espada lang. Naglakbay tayo ng ganito kalayo para lang magpagawa ng espada, hindi isang assassination weapon. Ginulat niya si Woonwee habang paulit-ulit siyang niyugyug at hinihingi ang paliwanag. Tumugon si Woonwee, hindi ko naman sinabi na assassination weapon ang ipapagawa, Gon. Ang sinabi ko lang, ipakilala mo ako sa isang bihasang panday. Napansin ni Gon na totoo nga, at nagsimula siyang maiyak. Sinabi ni Woonwee, ngayon, naaawa na ako sayo. Napangiti si Chucky at sinabing mataas siguro ang inaasahan ng Wild Horse sa kanya. Inanyayahan niya si Woonwee na pumunta sa likod para tingnan ang blueprint ng mas malapitan. Ipinakita ni Woonwee ang disenyo sa mesa at sinabi niyang gusto niyang i-remodel ang itim na espada upang maging bagong disenyo na ito. Nagulat si Chucky, at nagtanong si Gon kung anong klaseng espada yon. Nang tingnan ni Gon ang disenyo, ang nakita lamang niya ay isang steel folding fan. Ngunit ipinaliwanag ni Chucky na espada talaga ito. Sinabi ni Woonwee na mas magaling si Chucky kaysa inaasahan niya dahil agad nitong nahanap ang detalye. Sagot ni Chucky, kagiliw-giliw at nakakaloko ang paggamit ng mga wire sa disenyo. Sinabi ni Woonwee, salamat, mukhang interesado ka sa konsepto. Ngunit tumugon si Chucky, hindi ako narito para sa papuri. Halika rito at ipaliwanag mo ang kakaibang espada na ito. Habang pinag-uusapan nila ang disenyo, pinagmamasdan sila ni Gon mula sa kabilang panig ng mesa, pati na rin ng Ghost Boys. Napansin nila na hindi nila akalaing ganoon pala kalalim ang kaalaman ni Woonwee sa ganitong uri ng teknolohiya. Nagkomento si Goatee, bakit kaya kailangang gawing abaniko ang espada? Sinabi naman ni Baldy, balak pa nilang lagyan ito ng pulbura. Habang iniisip ang kahulugan ng lahat ng ito, tinanong ng mga Ghost Boys kung may nakita na ba silang espada na tulad nito, iniisip na baka ito'y isang lihim na sandata ng Tang Clan. Nagpaikot-ikot sila sa paligid ni Gon, na halatang nalilito rin sa usapan ngunit nagpapanggap na nauunawaan niya. Sa eksenang ito, ang pinakamagaling na karakter sa serye, si Chuck Yong, ay nagsabi, napaka-ekstrang espada nito, at tumawa si Woonwee, napakaraming bagay ang gusto kong gawin dito. Sinabi ni Chucky na tila kailangan niyang personal na gawin ang proyektong ito. Nagulat si Gon, at ipinaliwanag ni Chucky na ang aparatong gustong ipagawa ng Tusong si Woonwee ay napakakomplikado kaya't hindi ito kayang hawakan ng kanyang mga disipulo. Tumugon si Woonwee, ngayon na ang tamang oras. Kaagad siyang yumuko sa pinakapormal na paraan, sinasabing isang tunay na karangalan na maipakita ang espada ng isang master craftsman tulad niya sa pagbisita ng pinuno ng clan. Sinabi ni Chucky, mayroon pang 20 araw bago siya dumating, at tinanong ni Woonwee kung hindi kaya itong tapusin sa tamang oras. Sinubukan ni Chucky ipaliwanag na puno ang kanyang schedule, ngunit sinabi ni Woonwee, naiintindihan ko. Mukhang imposible talaga, pasensya na. Alam ng lahat na sinasadya niyang ay bait si Chucky. At tulad ng inaasahan, bumigay si Chucky, sinabing, ako si Lubin Incarnate. 15 araw ay higit pa sa sapat para gawin ang espada na ito. Tumawa si Woonwee, kaya ka tinatawag na Sir Lu. Naiintindihan ni Gon at ng Ghost Boys na isa na namang biktima ang bumagsak sa mga simpleng trick ni Woonwee. Sa labas, sinabi ni Woonwee na natutuwa siyang mas magaling si Chucky kaysa inaasahan. Samantala, iniisip niya na malamang winawasak na ni Juan ang Beast Farm sa mga sandaling ito. Ngunit may isa pang bagay na kailangang gawin. Bigla niyang narinig si Gyujin na tumatawag sa kanya. Tinanong niya kung anong problema dahil mukhang masama ang pakiramdam nito. Sinabi ni Gyujin na may itatanong siya sa kanya.
Naramdaman ni Woonwee ang nakakikilabot na enerhiya mula sa Blue Ghost Face Rot at napansin niyang hindi mapakalma ni Gyujin ang kanyang damdamin, dahilan upang hindi niya makontrol ang One Energy of Heaven and Earth. Tinanong ni Gyujin si Woonwee kung may sama ba siya ng loob o anumang malalim na damdamin tungkol sa nakaraan. Sinagot siya ni Woonwee, tila sinusubukan mong sakupin ang hangin. Nalito si Gyujin sa sinabi, kaya ipinaliwanag niya na pansamantala lamang ang hangin sa iyong mga palad, at kapag ito'y tumigil, hindi na ito hangin. Tinanong ni Woonwee kung bakit mahalaga ang nakaraan kung napakaraming bagay ang kailangan at gusto niyang gawin ngayon. Sinabi niya na mas mahalaga ang hinaharap kaysa nakaraan. Tumagos ang kanyang talinghaga, at napangiti si Gyujin, naiintindihan ko. Salamat sayo, tuluyan akong nakapagdesisyon. Sinabi ni Gyujin na may kailangan siyang gawin kaya hindi siya makikita ng ilang sandali. Tumalikod siya, tumalon at iniwan si Woonwee. Nagkomento ang Ghost Boys na hindi sila makapaniwalang magagalit si Gyujin ng ganoon. Napabuntong hininga si Woonwee at sinabihan silang dalawa sa kanila ang dapat sumunod kay Gyujin. Alam niya na tiyak na nagkaroon ng matinding pagtatalo sina Gyujin at Sanong, at ito ang dahilan ng kakaibang asal ni Gyujin. Hindi rin mananatiling tahimik si Sanong kung nagkaroon sila ng main-itang argumento ng anak. Panahon na para maghanda para sa mga di inaasahang bisita, sabi niya. Balik sa Hosen Quarter, sinabi ng katulong na humihiling si Woonwee ng pagkakataong makipag-usap. Naroon din si Gon at nagulat. Sinabi ni Hosen na papasukin si Woonwee. Pagkapasok, kaagad na tinanong ni Gon gamit ang sound telepathy kung bakit siya naroon. Sinabi ni Woonwee na gusto niyang magbigay galang sa kanyang ama bilang isang anak. Sagot ni Gon, kung puro daldal lang ang gagawin mo, umalis ka na. Tumugon si Woonwee, ako pa rin ang young master, medyo masyadong matalim ang sinabi mo. Tumawa si Gon, paano kung subukan mong? Tinanong ni Hosen kung ano ang ginagawa ni Woonwee doon, at diretsyong sinabi ni Woonwee na nandito siya upang talakayin ang bagay na kanilang napag-usapan noong nakaraang gabi. Dagdag pa niya, gusto niyang makipagpalitan ng serbisyo. Sandaling nag-isip si Hosen at tumawag kay Gon. Tumugon si Gon ng gaya ng utos mo, at bigla siyang naglaho, kasabay ng iba pang mga tao sa paligid. Napaisip si Woonwee kung gaano karami ang mga taong naroon mula pa sa simula. Sinabi ni Hosen na kung muli siyang makikialam sa usapang ito, maaaring magkaroon ng problema sa progreso ng mga plano ng Tang Clan, kaya kakailanganin ni Woonwee ng isang magandang dahilan upang kumbonsihin siya. Sinabi ni Woonwee na naramdaman niya sa practice grounds ang kakaibang enerhiya, na hindi pangkaraniwan para lamang sa isang branch head. Idinagdag niya na binanggit ni Hosen ang mga plano ng Tang Clan, kaya malinaw na may pinaplano sila. Average Sherlock Holmes moment. Sinabi ni Hosen na kung nais ni Woonwee ng palitan, kailangang pantay ang halaga ng kanilang ibibigay at tatanggapin, kaya tinanong niya kung ano ang maibibigay ni Woonwee. Sumagot si Woonwee na wala siyang maibibigay ngayon, ngunit nangangako siyang magkakaroon siya nito. Napaisip si Hosen kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Woonwee na ipagtatanggol niya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Gyujin. Tinanong ni Woonwee si Hosen kung alam nito kung anong uri ng mga tao ang kinakasangkutan ni Sanong. Nanatiling tahimik si Hosen sandali bago gumamit ng sound telepathy, sinasabing magsalita na ng malaya si Woonwee. Napagtanto ni Woonwee na mayroon pa ring mga taong nagtatago sa paligid. Ipinaliwanag niya na kung malalantad ang ugnayan ni Sanong sa demonic cult, hindi makakaligtas sina Gyujin at Yu Chang sa mga kahihinatnan. Maaaring bansagan silang mga tagasunod ng demonic cult, at alam ni Hosen kung paano tinitingnan ng mundo ang mga taong iyon, hinding-hindi na sila makakatapak sa lugar na ito muli. Sumagot si Hosen, ako ang namuno sa Wild Wind Squad upang pigilan ang pinuno ng demonic cult. Sino ang mga ngahas na tawagin ang aking mga anak na tagasunod ng culto? Sagot ni Woonwee, oo, maayos silang kikilos sa harap mo. Ngunit ang mundo ay hindi madaling nagpapatawad. Dagdag pa ni Woonwee na sisiguraduhin niyang hindi mabibigyan si Gyujin ng ganoong klaseng label. Tinanong ni Hosen kung paano maisasagawa ni Woonwee ang ganoong pangako, at anong hinihingi niya kapalit nito. Sagot ni Woonwee, gusto niyang maging aktibong bahagi ng plano ni Hosen.
Tinanong ni Hosen kung naniniwala ba si Woonwee na sapat ang kanyang kakayahan para mapasama sa plano. Tumugon si Woonwee, patutunayan ko ito. Binanggit niya ang White Bone Wraith at sinabing dadalhin niya ang ulo ng isa sa mga pinuno ng demonic cult. Sa kabilang dako, nakita nating nananalangin ang isang matandang lalaki nang biglang dumating si Sanom. Galit niyang tinanong kung bakit napakapabaya ng lalaki sa usapan nila. Kahit na napakarami na niyang ibinigay na pera, tumawag ang lalaki kay Sanong sa mahinahong tono, ngunit naputol ito nang pasiga niyang binanggit ang pangalan ni Sanong, na ikinagulat nito, sinabi niyang mali ang naging hatol niya, kaya't siya mismo ang kikilos ngayon. Tumugon si Sanong, na hindi niya gusto ang ganitong pagtrato, ngunit tinanggap niyang magaling ang lalaki sa kanyang ginagawa. Dagdag pa niya, kung siya mismo ang kikilos, sigurado siyang matatapos na ang problema. Ngunit biglang narinig ang isang sigaw mula sa isa pang tauhan, isang maliit na jungshi na tumatawag sa lalaki. Sinabi nito na may emergency. Nagbuntong hininga ang White Bone Wraith at sinabing, Sanong, maupo ka muna, hindi ito maiiwasan. Galit na sinabi ni Sanong na hindi siya masaya sa nangyari. Ngunit naputol ang usapan nang may isa pang ulat, ang kanyang beast farm ay inatake. Bagaman sikreto itong pinapatakbo sa loob ng maraming dekada, isang ibon na may parehong espiritual na base tulad ng parasitic vulture ang bumalik sa farm at winasak ang lahat ng halimaw na kanyang inalagaan. Tinanong ni Sanong, anong nangyari? Bakit ka ganyan kaaburido? Tinawag niya si Sanong ng isang manloloko habang mabilis niyang inaabot ang leeg nito at sinimulan siyang sakalin. Ibinagsak niya si Sanong sa lupa ng buong lakas, sabay sigaw, paano mo nagawang linlangan ako? Dagdag pa niya, may isang mataas na ranggong sorcerer na may sapat na kapangyarihan para kunin at paunlarin ang isang vulture na siya mismo ang gumawa. Gusto mo ba talagang maniwala ako na pinapanigan nila ang isang mababang uri mula sa Tang family? Napaka-absurdo. Malamang nakipagsabuatan ka sa sorcerer para pagtaksilan ako. Nagpupumiglas si Sanong at sumagot, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Biglang naglabas ng nakakatakot na aura ang White Bone Wraith habang nagtatanong, totoo ba ang sinasabi mo, o nagpapanggap ka lang? Iniisip mo bang ganoon kababa ang tingin ko sa sarili ko? Tandaan mo, isa akong miyembro ng Blackbone Ghost. Nagulat si Sanong sa narinig, ngayon lamang niya nalaman ang tungkol dito. Hindi siya makapaniwala na miyembro pala ng demonic cult ang White Bone Wraith. Ang buong akala niya ay isa lang itong mayabang na mangkukulam. Napansin ng White Bone Wraith sa ekspresyon ni Sanong na wala talaga itong kaalaman tungkol sa nangyari. Napagtanto niya na ginamit lamang ng Namgang clan si Sanong para itapon pagkatapos. Binitiwan niya ang pagkakasakal at humingi ng paumanhin, nagkamali ako sa pag-aakala. Hindi ako makapaniwala na wala ka talagang alam. Doon lamang unti-unting naunawaan ni Sanong na sa pamamagitan ng utos ng kanyang pamilya, naituwid siya sa ugnayan ng isang lider ng demonic cult. Tinanong ng White Bone Wraith, nasa bahay ba ang iyong pangalawang anak? Nag-isip siya saglit at idinugtong, ngayon ko lang napansin, pero ang pangalan niya ay tila kahawig ng isang salungguhit na kilala ko. Sinabi pa niya na kahit walang kahilingan si Sanong, mayroon na siyang dahilan upang sirain ang kanyang anak at ang sorcerer na sumusuporta dito. Makikipagtulungan ka ba sa akin? Tanong niya. Lumipat ang eksena kay Sanong habang nakikipag-usap kay Woonwee, mukhang nagsisisi, nagkamali ako. Gusto mo ba ng kahit ano bilang paghingi ko ng paumanhin? Bibigyan kita ng anumang gusto mo. Mukhang labis na nasisiyahan si Woonwee, sabay sagot, napakabiglaan naman ito. Hindi ko akalaing ikaw ang magsusori sa akin. Sumagot si Sanong, hindi ko rin gustong gawin ito, pero bahagi ito ng utos ng demonic leader. Sinabi ng White Bone Wraith na kailangan nilang pababain ang kanilang depensa, kaya kailangan kong makuha ang pabor ng anak mong iyon. Sinabi ni Sanong kung bakit niya gagawin iyon at dun pa mismo sa bastardo niya anak. Biglang sinabi ng White Bone Wraith, kung ganoon, mukhang kailangan kitang gawing advanced Jiangxi upang gawin ang gusto ko. Nagulat si Sanong at nakiusap, hintay lang. Gagawin ko na. Sa isip niya, kailangan niyang gawin ang lahat upang makuha ang tiwala ni Woonwee at mahuli ang sinumang sumusuporta dito. Habang lubos na nakakahiya, sinabi niya, gusto ko pa ring mabuhay. Tumawa si Woonwee at idinugtong, mukhang sobrang tapang mo naman ngayon. Gamit ang sound telepathy, sinabi ni Woonwee,
Natatakot kang malaman ng branch family head na may kaugnayan ka sa demonic cult, hindi ba? Napansin ni Sanong na puno ng kumpiyansa ang mga mata ni Woonwee at walang bahid ng kasinungalingan ang kanyang mga salita. Napahawak siya sa sarili at nanginginig. Ngayon ko lang nalaman na miyembro sila ng demonic cult. Paano mo nalaman? Unti-unting nilapitan ni Woonwee si Sanong. Habang ito'y litong-lito at takot na takot, nagsimula siyang magsalita. Akala ko, sa mga nakaraang buwan, iniisip ni Sanong na may ibang kumokontrol kay Woonwee. Ngunit napansin niya na ang mga mata nito ay hindi sa isang taong nagpapakontrol kaninuman. Habang hindi niya alam kung may tulong na ibinigay ang sinasabing backer ni Woonwee, malinaw na si Woonwee mismo ang nagpapatakbo ng lahat mula simula. Subalit, kung limitado pa rin ang pangunawa nito, maaari niyang subukang magkunwari, kaya sinabi niya, hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Ngumiti si Woonwee. Kung ganoon, wala kang magiging problema kung ipaalam ko ito sa branch family head. Ginamit niya muli ang sound telepathy at sinabi, kung magsisimula ako sa investigasyon ng Righteous Wind Hall, lalabas ang impormasyon tungkol sa kakaibang shrine na madalas mong pinupuntahan, pati na ang mga bagay sa imbakan na konektado sa inyong angkan. Nagpatuloy si Woonwee, mukhang masaya yun. Sino ang nakakaalam kung ano ang sasabihin ng Namgang clan tungkol dito? Natarante si Sanong, alam niyang maaaring itakwil siya ng angkan, itatapon bilang scapegoat, at ibubuntun lahat ng sisi sa kanya. Nanginginig ang kanyang boses, ako pa rin ang matriarch dito, hindi ako basta-bastang maitatapon, tumawa si Woonwee. Kahit na ikaw ang grand matriarch, parang hindi mo pa rin kayang maging tapat sa sarili mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Sinimulan niyang ngumiti ng malapad. Napakaraming impormasyon na kailangan kong malaman mula sa iyo.